Yo, what's up guys? Shinari na naman here, nagbabalik once again. At meron akong isunod sa notepad. At isang makasalanang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod. Di ako nagsasalita sa inyo ng matamis sa salita at mga halik. May nag-request nito sa akin at tinubad ko ang kanyang pagkasabik. Okay. So, paano makikita ng isang denomination? Nabubulil ako? Denomination ay isang kulto. Simulan natin yan sa business. Ito ay nahati sa iba't ibang klase Yung pera na nalikom ay gagamitin ng mga tao sa sarili nila dahil they wasted time and effort dun sa denomination na yun. Gagamit sila ng iba't ibang klaseng show at business para lumago ang pera at macycle ito ulit kasi nakakuha sila, so need nilang ma-maintain yung amount ng pera para may show money sila at pampalakasin sa gobyerno at mga opisyal nito. At panguli, itinutulong nila sa kapwa. Kaya nasasabi ng mga tao na nalulugi sila dun sa kulto na pinasukan nila. Wala silang nakukuhang benefits when the time that they need help. Samantalang yung mga nag-i-stay ay may nakukuha sila at wala silang pakialam after may nakuha na sila. At the end of the day, tao lang din itong mga to. Do not rely on anyone pagka kailangan mo ng tulong. At sa tingin mo, sobrang perfecto ng kulto na yun, may mali doon. Next natin yung you have no privacy. Need open ng camera via Zoom o kahit anumang klaseng video call app pa yan. Hindi natutulog, sobrang tagal na paksa, papagalitan kapag ka may faults, pero ang papangit din naman ng mga ugali nila. Basta lahat ng mga bagay na alam sa'yo, negative man yan o positive, alam nila yan sa'yo. Yung wala silang pakialam sa feelings at health mo, basta pumasok ka lang sa kulto na yun. Next natin yung mga pinapalipit yung mga rules at ginagamit ang mga verses ng scriptures against you. Although yung mga events na nakasulat, wala ka dun. Siyempre, way back before pa yun Inihahambing nila yung ganong sitwasyon sa sitwasyon mo. Hindi sa lahat ng oras magkaakma yung sitwasyon mo at yung nandun sa nakasulat. Yes, scriptures are guide us. It's gonna give us guidance to live to the fullest for safety, peace of mind, and everything. Pero habang tumatagal ang panahon, nag-iiba ang generation, nag-iiba ang lahat ng bagay. Hindi ko sinasabi na mali ang nakasulat. Hindi natin mababagong history. Pero in our time, we make our own story. Pwede ka naman magbasa ng scriptures at mga verses kahit ikaw lang mag-isa. Mag-seek ka ng guidance sa lumikha, magdasal ka, na para maintindihan mo and make sure meron kang peace of mind habang ginagawa mo ito at makakabuti sa ito at makakabuti sa kapwa mo. Live while you can. Dun sa mga kulta na napasukan nyo, maraming magtatawanan at maraming mag-a-acting na sila ang tama at perpekto. Nasa loob man sila nung pinasukan mo o hindi. Pero hindi na yun importante. Nakalaya ka man, kalas ka na dun. Huwag mo intindihin ang pagkapahiya. Dadaan ka talaga sa ganyan. Kahit pag-usapan ka ng milyong katao, hindi na importante. Pag malaya ka na, move on na agad, magsimula ka ng bago. Bilang isang tao na may alam din sa scriptures, na may mga taong nagyayabang na lang na kunwari, alam nila lahat ng bagay. Instead of sharing, gusto nila sila yung nasa spotlight. At yung iba naman, saradong utak. Hindi ka papakinggan. Kung ano yung napag-aralan nila, yun lang. Ang kailangan ko, bilang tao, peace of mind. Kasi gising na ako sa mga nangyayari. Yung mga tao na nakilala ko at alam ko, natulog pa sa katotohanan at nawawala sa katotohanan. Ang kapal ng Biblia, nga pala, sa kapal ng Biblia na ganyan, isang libro, hindi siya isang buong building para mabasa siya ng mga tao. At mga importante lang mga sinusulat doon. Kaya ganyan lang kakapal ang Biblia kasi para mabasa ng maraming tao. So magbasa kayo kung gusto nyo. Biblia man yan o Quran, bahala kayo kung anong gusto nyo basahin. Seek the truth. And peace out.